Maraming salamat sa ating committee chair, Senator Raffy Tulfo, sa pagkakataon na talakayin ang matagal nang inaabangan na pagdinig sa palpak na serbisyo ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sigurado pong nakatutok ang marami nating kababayan sa dami ba naman ng reklamo na natatanggap natin sa kawalan ng maayos, malinis at maaasahan na supply ng tubig. Nakita na natin ito sa iba't ibang lugar. Sa San Jose del Monte, Bulacan, halimbawa, napabalita kung paano iniinda ng mga residente ang mahal na singil. Kahit lagi namang mahina ang supply ng tubig. Isang linggo daw, may tubig ng ilang oras lang. Tapos, wala na naman. Sa Bacolod, may tubig nga pero mataas ang turbidity, maitim ang kulay, at hindi ligtas inumin ng pamilya. At sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Kapag nagreklamo, pinagpapasapasahan lang daw sila sa iba't ibang opisina. May water crisis tayo. Dala hindi ng tagtuyot o kawalan ng tubig, kundi dala ng kapabayaan. Ang mga aberyang ito ay bunga ng mga kontratang pinasok ng water districts kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya gaya ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippine Ventures, Metro Pacific Water Investments Corporation at iba pa. The system is clearly broken. Multiple institutions and regulatory mechanisms are failing to protect our consumers, and we have to know why. We also need urgent solutions. Dapat umakson at kumilos agad para matuldukan yung one-sided joint venture agreements kung saan talo ang consumer. All agreements on water provisions must feature strong and automatically enforceable penalties, including sharp cash bonds. Kung sablay ang water provider, dapat silang pagbayarin. Dapat may ahensya ring malalapitan at masusumbungan ang mga consumer at hindi yung pinagpapasapasahan pa sila kapag gusto nilang magreklamo sa serbisyo. LG Every Home. Ang serbisyo sa tubig ay pangunahing serbisyo publiko at hindi basta negosyo lang. Ang tubig ay buhay at hindi dapat nanlilimos ang Pilipino para sa ilang patak sa gripo. Hindi rin dapat ituring na milagro ang karapatan na magkaroon ng ligtas at sapat na supply ng tubig. Magagawa lang natin ito kapag agaran ang ating aksyon. Maraming salamat po, Mr. Chair. Meron na po bang unified hotline na pwedeng tawagan ng mga kababayan natin kung sakaling walang tubig o may iba pa silang reklamo, whether sa concessionaires or kahit pa po sa water district, Mr. Chair? So maybe Attorney Salonga, who will it be po? Attorney Salonga po of LUA. Good morning, Mr. Chair, Madam Senator, colleagues in government, fellow personnel in the Water District. Meron na po per December, meron na po yatang tinayong unified hotline ang WRMO regarding complaints number. Kami naman po sa LUA, kahit hindi kasama, meron rin po kaming natatanggap ng mga reklamo mula sa different water districts. At ang alam ko, pati na rin po sa NWRB, meron rin silang sariling number na pwedeng tawagan. At ano pong number ito para masabi na po namin through the committee? Yes, Yusek David, Mr. Chair of DENR. Tama po yung sinabi ni Admin Salonga. There's now a unified hotline for any water service, whether it's under MWSS, Metro Manila, NWRB for private water service companies, and water districts under LUA. The number, if you may, is 0949-884-8927.
Pwede rin So- silang mag-email. Automatic po yan. Okay, para lang ulitin natin yung number. So yung unang hotline ay cellphone number 0949-884-8827. 8927. Sorry. 0949-884-8927. At Tama yung po. email po ay, email address. wrmo@dnr.gov.ph. So ang email address, .gov.ph. wrmo.gov.ph. We receive around a dozen per day of complaints, and we farm it out to the respective regulators. Baka Yusek, dahil in-announce nyo na at salamat naman yung hotline cellphone number at saka yung email address at nandito po lahat, marami sa mga stakeholders around the country. Na-anticipate nyo po ba na dadami talaga yung mag-i-email at tatawag sa inyo at sapat po ba yung capacities to at least make the initial response? As of the moment, konti pa lang yung nare-receive namin, and we try to track each and every complaint. But the system is automated. It goes into our computer and automatically farms out to the respective Senator regulators. Risa. Yes, Okay. Mr. Chair. So sinasabi mo, Yusek David, tumatanggap kayo ng reklamo mula sa mga consumers na hindi satisfied sa serbisyo ng Prime Water. Ano na po ang nagawa niyo so far? Ano mga na-actionan niyo? Give me an example. Kasi para sa akin, inutil po kayo. Sorry Kasi these people would not come to my show, my radio program, kung kayo po'y gumagawa ng inyong trabaho. The fact na sila'y tumatakbo sa akin by the hundreds na, of course, different households, that means inutil kayo. It's either they don't know of your existence or they know of your existence, pumunta sila sa inyo, hindi nyo kayang i-handle yung kanilang reklamo. Which is which? Mr. Chair, I think, well, number one, the hotline started basically December of last year, no? So implementation 2025. In fairness, I think we have resolved many of the cases. In fact, pinapatawag namin in the case of Prime Water to our offices for a face-to-face dialogue with the complainants. You have resolved many cases. I want you to submit to this committee those cases that you have resolved. Sige po. At anong klaseng resolution ang ibigay nyo? Give me an example and how was it resolved? Okay, ang pinakamarami naming complaints na natatanggap ay sa dalawang lugar. San Jose del Monte in Bulacan and Dasmariñas sa Cavite. Both are under... Okay, ano po yung reklamo nila at paano nyo po nasolusyonan? Ang isang complaint sa ito recent lang kaya natatandaan ko talaga ay isang subdivision, malaking subdivision sa San Jose del Monte na kung saan ang serbisyo nila ay less than 6 hours per day. Okay. Pinatawag po namin ng Prime Water na in charge doon sa kanilang subdivision. Gumawa kami ng plano dahil hindi ito magagawa overnight. Ang report sa akin ay nag-increase na yung water supply ng subdivision. Still not up to par to our key performance indicators, pero nakapag-increase na sila ng supply. I think nasa 12 hours sila ngayon. From what? From how many From hours? less than 6 hours to 12 hours. So nakapag-increase because sa intervention ninyo. That's one So example. kailan po nag-umpisa yung existence po ninyo? Nung hotline, sir? Yung hotline Yung ninyo? hotline, January. January of this year. Of this year. Okay, so mabuti lang tinanong ni Senator Risa para properly disseminated yung information na yan and then babahayin kayo ng tawag. Which maging ready kayo. Meron full staff ba kayo? Do you have enough personnel to man the hotline? Hotlines? As I've mentioned, it's automated. Kinakahon na yung mga... Kaya nga, automated, how many people in any given time na nagpo-process nung dumarating, pumapasok mga complaints to your hotline, to your yung sabi mo sa computer system ninyo? Yung computer system namin within the day, ifa-farm out doon sa respective regulators, whether it's MWSS, kung Metro Manila yung nagko-complaint, sa Water District, kung underwater district, sa LUA or sa NW. So Engineer Cruz, tanong ko po para sa DOH.
Pwede po kayong magbukas ng video, sir. Yan, salamat, engineer. So, engineer, meron palang water safety plan, WSP, at meron din pong septage management plan o SMP para nga sa malinis na tubig na dapat sinusunod ang mga water districts. Kaso po, taon daw ang inaabot para sa pag-aproba ng mga kinaukulang ahensya. There's at least one water district na balitaan ko po, 7 taon na po pending ang SMP nila. So paano magkakaroon ng septage management kung yung plano higit kalahating dekada ay hindi pa na dedesisyonan. So at sa ganyang mga sitwasyon naantalo tuloy yung dapat na mga health safeguards. So bakit po may delay sa pag-aaproba ng mga WSPs na ito or for that matter ng mga SMPs? At paano po nakikita ng DOH mapabilis ang proseso? Sir, pakibuksan yung audio nyo. Hello po, Madam Senator. For the WSP po, as per DOH AO 2014-0027, dated September 4, 2014, which is the National Policy on Water Safety Plan for all drinking water service providers. The water district po is under the Local Water Utilities Administration. And the WSP shall be reviewed and approved by LUA. And the DOH role only is to formulate the policies and guidelines for WSP. And for the What about yung NSSP SMP, po, engineer? it is for the DPWH approval po, not for DOH po. Okay, Especially salamat, the engineer. highly urbanized cities. Yes, sir. Tanungin ko na muna yung Thank you po. LUA. So, Attorney Salonga, bakit po ang tagal-tagal maaprubahan in some cases nung WSP at paano pwedeng pabilisin yung prosesong yun? Actually po, yung permits na po yun under review. Matagal po kasi ang LUA is now functioning under 1/2 of its capacity only. Out of 500 plantilla positions, only for 243 positions are filled up. So that could be a means, no? Also po, mahirap talaga mag-implement ng ganong klaseng guidelines kasi parang nagre-retrofit po tayo. For example, ang difference po ng sewerage sa septage, ang sewerage po yung mga kanal na papuntang sa sewerage plant or treatment plant. Ang septage yung pagbabaon ng yung septic tank. So minsan natatagalan tayo paano yung septic tank. So minsan natatagalan tayo paano retrofitting po kasi yun eh. So minsan yung mga plano na yon, detalyado, minsan matagal rin. Admittedly, konti rin yung tao namin. 532 water districts po ang tinitingnan namin. So minsan, baka ho ganon. But with this inquiry and it's being brought up, I will try to make those permits faster po. Sir, kanina kasi sabi nyo, kayo yung in charge sa water safety plan. Pero you're operating under just half nung human resources nyo. So ibig sabihin, yung mga reklamo ng mga LGU water districts natin, yung mga consumers na wala or marumi or mabaho or pabugso-bugsong tubig, at least half of those hindi nyo pwedeng aksyonan dahil kulang po kayo sa tao. Hindi naman po ganun, Mr. Chair, Madam. Actually, I'm very proud of my agency. Half po, pero 100% ng trabaho ginagawa namin. Well, we'll have to see how that is humanly possible, no, given yung volume ng mga problema. And then yung sabi nyo, kahirapan sa retrofitting. But for the septage management plan, mas DPWH ang in charge po doon. Do we have DPWH here, Mr. Chair, or COMSEC? Wala po. For DPWH, Senator Risa, we have Michael Alpasan, Project Manager. Manager Alpasan? Yes, Mr. Where are you? Chair. Yes, sir. If you could Ayun. come forward po to Go a ahead. mic. Mr. Alpasan, Senator. So, Mr. Alpasan, bakit po tumatagal yung pag-approve ng mga septage management plan? At ano naman pwedeng gawin ng department para pabilisin yung prosesong iyon?
Good afternoon, Mr. Chair and Honorable Senator. Actually, in terms of the implementation of the National Sewerage and Septage Management Plan, actually I think the main gap or problem that is being encountered is the 50% 50% share of the LGUs. I think that's one thing that maybe should be taken a look into because I think there's not so many LGUs that are amenable. Actually, not like for they are not accepting. They are not interested because of the amount of share that they need to shoulder. Pero sir, yan lang po yung para i-implementa yung septage management plan. Pero yung plan pa lang na tumatagal. As I mentioned earlier, may at least isang water district. Meron na po silang proposed SMP, 7 taon pong pending bago maaprubahan yon. Bakit may ganong delays po at paano ma-avoid yung ganong delays? Honorable Chair, actually, if I may, because my office is different from the one handling the NSSMP. And, Sino pong opisina ang the- nag-handle nun? the one handling the NSSMP, sorry, is the planning service. Ano ba ang planning service? Unfortunately, Madam Chair, they are not here. But Okay, so I will request the chair, I will submit to the chair in writing yung tanong na ito para sa planning service nyo. Please send ASAP the reply. Dahil obviously yung ganitong mga water district na 7 taon nang naghihintay, maaprubahan nung planning service nyo yung SMP, obviously they have the capacity, they know their obligation. So hindi magiging problema yung sinabi niyong issue na 50% ng gastos ay isasolihin ng LGU. So COMSEC, make sure that they will be compliant. Thank you, pertaining Mr. to Chair. The request of Senator Riza. Thank you, Chair. I think Mr. Alpasan would like to add something. Madam Chair, but as I do understand that the target beneficiaries for this are the first class municipalities or cities are the one being targeted by our NSSMP, and in doing so, actually we have been funding, as far as I know, we have been funding feasibility studies for this NSSMP for those interested cities. To include yung 2nd to 5th class LGUs or hanggang 1st class I lamang? understand, maybe the DepEd could also clarify me on this, but I do understand that it will be the cities that are targets for this subsidy from the national government, the 50% subsidy for their sewerage projects. Okay, so the 50% subsidy from government. Pero sabi niyo po it's a national plan. So ano pong plan niyo para sa 2nd to 5th class municipalities outside the 1st class municipalities and the cities? Meron po ba kahit sa medium term or long term man lamang? Kasi the nation includes all. Yes, but at the moment, I think the priority will be the cities po, highly urbanized cities and the first class cities po. All right, I hear you, sir. Pero as you can see around the table, kahit yung mga first class municipalities and cities nagkakaroon po ng problema. So I will submit my question to the chair in writing for your planning service po. Last on this topic, Mr. Chair, kay Attorney Salonga, you mentioned earlier na bibilisan nyo yung approval process for the permits, no, for the WSPs. When you say you'll make that process faster, how much faster? Within what period po maaasahan yun? Mr. Chair, Madam Senator. Meron na pong, usually po it takes a year, no? But meron po kaming na-approve na. Sa amin po, 39 water safety plans ang nagbigay this year. Meron pong 20 na pong pumasa. Kasi mahirap pumasa po dyan eh. Marami pong detalye rin. So, may 39 na nagbigay this year. Meron na pong 20 pumasa. We'll try to make more time for yung approval ng WSP. In fact, malaking achievement yan even for LUA. Nasa targets po namin yan, nasa GOCC, na ilan ang makakapasa. Saka sa water district, achievement rin po yan. It's a big thing for water districts. Pumupunta pa sila sa Manila sa office para magpa-picture. Makuha lang nila yung WSP.
Pero 20 out of 39, halos kalahati lamang po yun. Ah, Ilan ang Opo. target nyo talaga? Tatapusin namin yung lahat ng nagbigay this year, which is 39. So yung balanse pong 19. Opo. Pero 39 a year lamang ang natatanggap, on average, ang natatanggap yung Ah, applications for WSP? ma'am, ano po ito po yung mga Class A, Class B water districts lang po. Ang bulk po ng water districts natin nasa CND. So katulad nung sa DPWH na sa ngayon nakafocus lang sa first class Opo. municipalities and cities, sa ngayon nasa class A and B pa lamang po kayo, Category A. categories A and B, pero yung karamihan ay nasa categories C to D. Opo. Yes. Saka yung iba po meron ng water safety plan. Kahit sa classes, category C to D. Ilan? Actually po, A and B lang Ah, po. A Yung and B iba lamang. po meron ng water safety plan. So hindi na I sila see. nag-apply. Ilan ang kabuang categories A and B na whether mayroon nang or wala pang WSPs? Ma'am, I may not have the data handy right now. May I submit it to your office? Yes, please. And para sa categories, I mean to the committee, para sa category C to D, ano yung may time frame po ba ang LUWA na lahat din po sila magkaroon ng water safety plans? Mr. Chair, Madam Senator, ang target po muna talaga is category A and B kasi sila yung maraming population, maraming connections, and they are the ones that most need this kind of engineering. Be that as it may, no, na categories A and B yung pinaka-populated, pero sabi nyo nga, in terms of absolute numbers, pinakamaraming lugar yung classified as categories C to D. Opo, so importante ring maabot lahat. Engineer Cruz, ayun po. Yes po, ma'am. Yes, sir. Malaking panganib sa kalusugan yung maduming water supply, obviously. Kaya dapat laging binabantayan. Anong tulong po ang maibibigay, ng LUWA at NWRB, katulong ang DOH para sa local water districts at LGUs sa paggawa ng regular local water quality testing and monitoring? Baka pwede kayong mauna, Engineer Cruz. Yes po, Mr. Chair and Madam Senator. For the DOH po, we have the Philippine National Standard for Drinking Water 2017, which sets the standard for the microbiological, physical, and chemical quality of water. And all drinking water service provider has to follow that standard po. And their water should be tested at DOH accredited water laboratories. Yes po. Yan lang po, Mr. Chair and Madam Senator. Thank you. Salamat, Engineer Cruz. Meron bang maidadagdag dito ang LUWA at saka NWRB? Paano kayo pwedeng makipagtulungan sa DOH at siguro dito rin sa mga DOH accredited facilities para dun sa water testing para ma-uphold itong nakasaad sa Philippine National Standards for Drinking Water? Attorney Salonga? Mr. Chair, Madam Senator, pagka napagkaluwagan kami ng Kongreso ngayon, bubuhayin namin ulit yung mga laboratories namin. Meron po dati. Dati po meron. Ilan po yun noon? Meron po sa LUWA, ang balak po namin magbaba sa mga water districts para magkaroon sila ng sariling laboratories para hindi na pinapadala sa Manila. Bakit po? Engineer Cruz, yung mga DOH accredited facilities ba panay dito lamang sa NCR or nationwide din po? No Chair. po, Madam Senator. It is nationwide po. Nationwide. Pero kulang pa po ba? Makakatulong kung merong dagdag na LUWA revived water labs? Or sapat na po ba yung DOH centers, Engineer Cruz? DOH facilities? It could help po, Madam Senator, if there are additional water laboratories accredited by the DOH po. Yes po, pero sapat na po ba sila or would you welcome na buhayin ulit ng LUWA yung kanilang water labs, laboratories? We welcome po, Madam Senator, the suggestion of LUWA. Thank you po. Di ba sabi nyo kanina, accredited ng DOH yung mga water testing facilities? Paano po itong water testing facility sa Santa Cruz? Nag-test ng tubig, tapos may typographical daw na resulta na failed. Pero lumabas ang overall assessment ay passed.
hindi niyo po ba ino-oversee yung ganyang mga DOH accredited facilities para hindi po mag-falsify ng resulta at ilagay sa panganib ang kalusugan ng mga tao? Engineer. Yes If po, I may, before you answer that. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung DOH accredited laboratory na nag-test sa prime water na pinasa nila, tanggalan niyo po yan ha, Engineer Cruz. Gusto ko matanggalan ng accreditation yan. Hindi ako nambibiro. At lahat ng mga DOH accredited na mga laboratories na nagtetest ng mga tubig, water from prime water at pinasa, I want a copy of each and every one of them at gusto kong matanggalan sila ng accreditation. Pag hindi, tatamaan ka sa akin. Sorry, sir. Go ahead po. Pakisagot sa... Mr. Chair, Mr. Chair, Madam Senator, we have the office that in charge of the accreditation of the DOH Water Laboratory, the Health Facilities and Health Services Bureau, HFSRB, that headed by Director Annette. Andyan po ba sila kasama nyo? Ay, ibang office po siya, Madam Senator. Sir, so physically wala, hindi po kasama nyo ngayon. We will get po the name of the laboratory and its exact address. We will refer it to them po. Thank you. Engineer Baldovino, anong pangalan po at address nung DOH accredited facility na iyan? Isa pong Cosmo Lab at saka po isang Scientia Tech. Iyon po, Engineer Cruz, Cosmo Lab at saka Scientia Tech. Paki-furnish ang komite nung exact addresses nila Sige. para ma-forward po namin kay Engineer Cruz sa DOH. Engineer, paki-check nyo lang kasi yung ganyang mga failed pala sa isang parameter pero palalabas in overall pass. Parang So, very parang clear sa to me, pelikula nangyayari yan. Senator Risa, Yes, very Mr. clear Chair. to me na yung DOH accredited laboratory na pinagtestingan ng tubig ng prime water na compromised na. Plain and simple. Ngayon lang kaya, Engineer Cruz, lahat ng mga kulay puti tulad nito galing sa prime water, bago ipa-testing sa mga laboratory, inumin mo muna. Ikaw muna mag-test. Palagay mo, sir. Di ba, sir? Kasi pumapasa rin lang eh. Kayo nagbigay ng accreditation doon sa laboratory na yun, kung anong pangalan ng laboratory na yun, pinasa, edi umpisa nyo muna para kapag sumakit yan mo tapos pinasa nila, edi matik, moto proprio, sisibakin mo agad yung accreditation nila. Entiende? Ikaw muna mag-testing. At least pa-testing ko sa... We will refer it, sir. Sir, We will refer it to FHSRB, sir. Hindi, naging sarcastic lang ako, sir, kasi piko na ako eh. Maraming nagkakasakit ng mga kababayan natin, and yet, wala pa kayong ginagawang action moto proprio. At bagkus, yung mga binigyan ng accreditation, yung pa ang nag-certify na malinis ang tubig ng prime water. Diba, sir? Sorry, Senator Risa, go ahead. Salamat, sir. And just for the record, sinabi po kanina ni Engineer Cruz na ibang service ng DOH ang nag-accredit. Pero sa inyo po pa rin po namin through the chair, Engineer Cruz, padadala yung specific exact addresses nitong Cosmo Lab at saka Scientia Tech para ma-forward nyo po dun sa service na nag-accredit para ma-double check nila ito. And as the chair said, matanggalan ng accreditation if you so warrant at dahil amazing talaga na ipapasa ang isang water sample na dapat po ay bagsak, Mr. Chair. So, Visual lang, yes, Mr. Senator Chair. Risa. Katulad yan ng tubig na yan, oh. Kulay putik na. Parang kape, Mr. Chair. Parang hindi kape na. Eh, sa mata pa lang, bagsak na agad yan. Hindi na talaga for human consumption yan. Hindi safe for human consumption. Pero, pagdating sa laboratory na ina-credit ng DOH, pasado. Pinandulo. Eh di wow, sabi nila. Pinandulo ko nyo kami. Salamat. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko rin pong tanungin yung PPP Center. Siguro, buuin natin yung kwento. Paano ba nagsisimula itong mga JVA? Paano nagkakaproblema? Para moving forward, paano natin susolusyonan? So, yes, ma'am. Attorney, I'm so sorry. Ma'am, Miss Cynthia? Okay.
So, may dinidevelop na po bang guidelines ang PPP Center ukol sa contract renegotiation? So, explore natin yung isang possible solution. Contract renegotiation ng mga underperforming water district JVAs. Meron na po bang guidelines? Ang stand po ng PPP Center, hindi po necessary because negotiation is project specific. Sa layman term po, kung kinaya niyong pumasok ng kontrata, it's also within the ambit of the water district to negotiate their contracts. I guess, ma'am, baka yun yung sa simula ng mga PPP o simula ng mga JVAs. Ngayon, umabot na po tayo sa sobrang problematic, particular itong mga water JVAs, at baka naghuhumingi ng higit na tulong mula sa PPP Center. Kasi halimbawa, ano po bang provision ang dapat mayroon? Bagong provision na dapat mayroon para mas masigurado natin yung protection ng consumer. I'll just give one example po. Clear framework for performance assessment. Hindi po ba dapat ay formulate na rin po iyan ng PPP para ma-amend, ma-improve natin yung batas? Yes po, Madam Senator. Nagsimula po nung na-implement po yung PPP code, which was in December 2023. Napasok na po sa monitoring powers ng PPP Center ang mga water sector joint venture agreements. So, nag-ipon pa po kami ng information. So ngayon po, meron kaming 142 water PPP projects in our database. So sa 142 na po yun, meron po kaming nakolektang kopya ng mga kontrata, 102 contracts out of 142 ang meron na sa amin. So, ginawan po namin yun ng review. Ang basihan po namin ay ang best practices at saka ang mga nakalagay sa PPP code kung ano ang mga mandatory contract provisions. So, based on our review, dalawang category po ng provision. First is that may mga contractual provisions that are mandatory under the PPP code na wala po sa mga na-review namin, karamihan sa na-review naming kontrata. Karamihan as in how many out of the 102 so far? Per category po kasi iba-iba. So, halimbawa po, 10 po yung key contractual provision sa water PPPs na nandun sila sa ibang kontrata pero sa iba wala. Ang isa pong importante na pag-usapan natin yung water quality. Marami pong PPP contract, 81 out of 102, wala siyang minimum performance standards and specifications. On water quality? Yes. 80%. So parang Ano yun? parang kahit sabihin natin na hindi siya pumasa, hindi naman nakalagay sa kontrata na kailangan silang pumasa. At yung hindi natin hinihingi, malamang hindi ibibigay, Apo. hindi gagawin. Yun po yung isa sa mga nakikita naming kulang na kung maaari pong i-renegotiate in the future, i-recommenda po namin. Please do. At hindi lang kung maaari, kailangan. Kasi kung 8 out of 10 hindi fit for human consumption, hindi nakatanggap-tanggap yun. Sa simpleng test nga sa school, ma'am, di ba, 75 para pumasa. Itong 80 hindi pumapasa, hindi talaga katanggap-tanggap.